Tekis! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. Maayong gabi sa inyong tanan. So for today's video guys is gagawa tayo ng panibagong unboxing. Lenovo na naman ang ating i-unbox. Alam niyo naman na nakapag-unbox na ako ng Lenovo before and it is very affordable din and napakahanip din ng specs. Guys, excited ako kasi itong affordable na Z5S na to is kaya niya yung 4K video, may 6GB RAM na siya. And kaya niya yung ultra setting ng Mobile Legends. So guys, excited na talaga akong i-unbox ang Z5S na to. Ayan na guys, as you can see, ang box ni Z5S is white and makikita nyo wala masyadong detail, no? Walang image sa front. Plain na plain lang yung box niya. And ayan. So, bubuksan na natin guys para makita na natin ang accessories and ang smartphone itself. Ayan. So, once we open, ayan, bubungad agad si smartphone. So, iset aside muna natin siya para makita natin ang kanyang other accessories. And ito na yung mini box niya guys. And sa mini box niya sa likod, nandito ang pin ejector. At as we open this, makikita natin na ayan. So, may free clear case siya. At nandito rin ang kanyang mga guide. Ayan. And warranty. So, ayan. Next is, set aside muna natin to para makita din natin ang kanyang cable at ang kanyang wall adapter. So, here guys, ito yung itsura ng wall adapter ni Z5S. And nandito naman ang kanyang cable. Ayan. And as you can see, yung cable niya guys is USB Type-C na. Which is good. Ayan. And wala siyang free earphones. Ayan. So, ito lang yung laman ng box. Puntahan na natin ang unit guys. Ayan! So, by the way, yung napili kong color, since ito lang yung available sa kanila, it is classic black. Pero meron silang other colors like orange, meron silang blue. So, depende na lang sa available nila dito sa atin. So, na makikita mo, andito na yung unit. Ayan. So, very thin lang siya in fairness. And ito na nga yung likod niya. By the way, para mas ma-appreciate natin, is tanggalin muna natin tong cover. Ayan. And so guys, eto na nga siya. Wow, meron siyang triple cameras din sa likod and may fingerprint scanner. And kung makikita mo yung display niya, is glossy siya and then very flat siya guys. I love it. Flat yung likod niya and for sure this is made out of siguro superior quality plastic. Ayan. And then sa harap niya, a notch design din. Sa gilid niya guys, sa right side, ay makikita mong meron siyang volume rockers and power button. And actually glossy na, may pagka-matte yung frame niya guys, which is good and very nice to look at. So here sa kabila naman, makikita mo sa itaas na part ang kanyang SIM card tray. And as we open this, makikita mong hybrid nano SIM siya. So pwede mo siyang lagyan ng dalawang nano SIM card, pwede rin lagyan ng isang SIM card lang at isang slot for the micro SD. So meron kang choice. And then, sa lower part naman niya, may mga lights indicator sa gilid. Then, speaker. And then, USB Type-C port, microphone, and audio jack. And then, sa upper part naman, ito rin yung kanyang light indicator. And meron namang another sensor. Ayan. So, buksan na natin ang unit. As we open the unit, maganda yung display niya, in fairness. Kasi IPS LCD na yung screen niya. And meron siyang 1080 by 2340 pixels. Kaya pala ganito nakaganda yung screen display niya guys. And yung bezels naman niya is hindi masyadong makapal ha, in fairness. Kahit may chin pa siya. Pero hindi siya ganun kakapal. And I like the curved edges no sa screen. By the way, andito yung kanyang status bar. So tingnan natin yung other feature niya. Ayan. So here, meron siyang no disturb mode, VPN. Wala siyang screen recorder, pero meron siyang screenshot and wala siya, I think wala din siyang mirror share. So, hindi masyadong marami yung feature niya. Yan, so sa kanyang setting guys, makita mo dito yung storage niya, no? Meron siyang 64GB and then since meron siyang mga pre-installed apps, is natira sa kanya is 54.
So, not bad na rin. Anyway, pwede naman din siguro to i-uninstall kung hindi mo magagamit yung iba dito. What I like about its screen, guys, is protected na siya ng Corning Gorilla Glass. So, okay na din para sa akin. Not bad. And, ayan, lutang yung kanyang display. But, anyway, hindi ako masyado na-impress sa kanyang icons. But, yes, girl, ang ganda ng display niya. Vivid yung display niya. Anyway, makikita nyo dyan. Papakita ko sa inyo yung display niya, guys. And, what I like about this, guys, is powered na to ng Snapdragon 710. So, power na rin ang kanyang chipset. At Adreno 616 din ang kanyang GPU. For sure, maganda yung performance niya, especially sa gaming. So, meron siyang 6GB RAM, 64GB internal storage, Android Pie na din siya, guys, and 2.2 GHz octa-core processor. Grabe! USB Type-C na siya. So, mabilis na yung transferring of files and more. So, yung battery naman niya, guys, is 3,300 lang yung battery niya. But anyway, i-test natin yun soon sa aking full review. Abangan nyo yan. And of course, i-test natin more ang kanyang performance talaga, guys, soon. Gagawa ko ng full review nito. Ayan, so fast charging naman siya. So makita talaga okay siya, guys. Maganda yung display niya. Yung screen niya kasi is malaki-laki na rin. 6.3 inches is okay. Ayan. Ayan, sa camera naman niya, guys, meron siyang triple cameras. Yung main shooter niya is 16MP and it is for wide angle. Secondary is telephoto. And the third one is 5MP. Yan. And the usual third megapixel of a smartphone is 2MP. But sa Lenovo Z5S is 5MP yung third cam nila for depth sensor. So, feeling ko talaga maganda yung camera performance nito. Ayan. Pagdating naman sa kanyang front cam, ayan, meron siyang 16MP, guys. And that 16MP, meron siyang wide angle na feature doon. So, anyway, kaya din niya, guys, as what I have said a while ago, kaya niya yung 4K video. So, ipapakita ko dyan sa inyo yung mga sample shots ko sa rear cam. And so far, ayan, maganda yung performance niya sa rear cam, guys. Like, for real, kasi vibrant na, napaka-clear, detailed talaga yung image, at ang ganda ng focus niya. Ayan. Okay siya, guys. Not bad na yung performance sa camera. For me, ha. A little saturated, aminin ko yun. Pero, ganda, maganda. Gusto ko pa rin yung performance niya. And ipapakita ko din dyan sa inyo ang 4K video niya. So, maganda yung kuha. And detalyado yung mga dumadaan na sasakyan. Kung i-compare mo yon sa yung 1080p niya. So, makikita mo talaga yung difference. Kung saan yung mas detailed, mas realistic, at kung saan yung may mga pixels pa rin talaga makikita mo. Ayan, so maganda yung 4K video niya in fairness, pero hindi nga lang ako na-impress masyado kasi wala nga lang silang image stabilization. So, yun lang. Ayan, so eto naman yung front camera performance ni Lenovo Z5S. And pasensya na yun ang mukha ko. Mga ano ko yan, skin tags na sinunog. Huwag mo nang pansinin yan. Ayan, so as long as makita nyo lang yung performance. Ito yung front cam niya, nakadepend na ako sa light ng window. As in natural light lang, wala akong ring light dito ngayon sa video na ito. And Full HD 1080p yung setting ng video. So ito yung quality niya. Ayan. So, eto naman ang may ring light. Ayan. So, mas naging malinaw siya. So, for me, siguro careful ka lang sa paghawak, guys. Kasi wala siyang magandang image stabilization. So, kapag shaky yung kamay mo, magiging shaky din yung pagkakuha mo. So, mas maganda talaga na careful ka sa pagkuha. And gumamit ka na lang din ng mga monopod para mas matulungan ng konti yung stabilization ng phone. So, sa camera niya sa front, guys, Full HD plus 1080p yung kaya niyang resolution, pero wala na siyang 4K video. Ayan, so sa rear cam lang meron. And so far, okay naman. Impressed naman din ako. Nakita niyo naman, napaka-visible ng mga, ano ko doon, mga nasunog kong mga skin tags. Ayan, so clear talaga siya in a sense. Pero hindi ko siya masasuggest kung walang proper lighting. So makikita niyo dyan, guys, yung performance niya sa front cam. Realistic yung camera niya. As in, makikita talaga yung mga spots sa mukha mo. Hindi ko talaga masayang maganda yung camera niya. Pero at least, diba, realistic naman. Hindi naman siya ganun ka-filter yung mukha mo. Ayan, so hindi ko nga lang masasuggest gamitin yung filter niya or beauty effect niya, guys, kasi magmumukha kang alien. Lumilit yung mukha mo, nalideform. So hindi ko masasuggest yung filter niya. Masasuggest ko lang is gamitin mo lang yung normal talaga niya na cam. Kasi kung normal naman yung gamitin mo is hindi naman bad yung normal cam niya. Realistic nga lang talaga. So kung ano yung kutis mo, kung ano talaga yung itsura mo, yun talaga yung lalabas. So yung camera niya, very realistic, pero hindi ko masabing super maganda.
Ayan, so sa gaming, ipapakita ko dyan sa inyo. That's what I have said a while ago. Kaya niya yung ultra na setting at yung quality ng game is okay siya, guys. Okay naman yung gaming performance niya. Smooth naman. Wala naman akong nakitang lag. So, first impression, para sa akin, yung design niya is maganda naman kasi maliit tsaka flat siya, guys, which is good kasi comfortable siyang hawakan. And then, good ang kanyang specification kasi 6GB RAM and 64GB. Nakapag-video ka na ng 4K. Usually, kapag mga phone na kaya yung 4K, nasa mga mid to high na ranges of smartphones na yon. So, yung downside nga lang niya, guys, is 3,300 lang yung milliamp hours ng battery niya. And kahit gagamitin mo lang yung camera niya, guys, is makaka-feel ka talaga ng warm feeling dito sa likod. Well, anyway, I will do a full review about this. Try natin yung capacity ng battery niya. Hindi porket maliit yung battery is yung capacity niya is hindi naaabot ng isang araw, di ba? So, itetest ko to kung hanggang ilang oras lang yung kaya ng battery niya. So, abangan nyo ang aking full review nito. And sa gaming at sa camera din, performance niya. Anyway, so that's it for today. Unboxing lang muna an impression and gagawa ko next ng full review nito. So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo. Like this video, share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel, and comment kayo below kung saan nyo gustong i-compare ang phone na to. Ayan. So that's it. See you again, techies, in my next video. Bye!